Sa isla ng Kapul sa Northern Samar, naabutan naming ibinababa sa Pampang ang isang bangkay. Ibinyahe ng 2 oras pa uwi galing ospital sa bayan ng Katarman ang mga labi ni Lola Milagros Guardiano, 70 taong gulang. Itinakbo pa raw sa ospital sa Katarman si Lola Milagros ng kapatid nito na si Angela nang atakihin sa puso. Pero ang nakapagtataka, may ospital naman sa mismong isla ng Kapul. Hindi nga lang lubusang napakikinabangan. Pagdating sa bahay, lalong bumuhos ang emosyon ng mga kaanak ni Lola Milagros. May ospital naman kaso kulang lang sa gamot at saka wala silang laboratory daw. Kung wala dito, doon tatakbo rin sa Katarman or Tacloban, Calbayo. Pupuntahan ng Reporter's Notebook ang District Hospital sa isla ng Kapul. Bakit nga ba kailangan pang bumiyahe ng mga residente papunta sa bayan kung may ospital naman sa kanilang lugar? Malapit na tayo sa Kapul Island. Halos 1 oras yung biyahe mula Port Allen sa Northern Samar. Medyo malayo ang biyahe mula sa mga islang ito hanggang makarating sila ng mainland. Pero kahit na sila na yung pinaka-nangangailangan ng serbisyong medikal, lalo na ang layo ng biyahe para makarating sa ospital sa mainland, dito pa makikita yung mga proyekto na pang-serbisyong medikal na hindi natapos. Tulad halimbawa ng renovation ng District Hospital na hindi natapos or inabandona, pati na mga barangay health station. Nandito na tayo sa Kapul Island. 2 ang bibisitahin natin dito. Isa yung Kapul District Hospital at yung Barangay Health Station. Pagdating sa Kapul District Hospital, ito ang bubungad. Wasak ang pader, hindi tapos, at inabandona ang ilang bahagi ng pagamutan. Dati raw napakaganda at napakalinis ng bahaging ito ng ospital. Pero ganito na ang itsura. Ito na yung kanilang operating room. Ganito iniwan ng construction company na gumawa nito. Maliban dito sa operating room, ito yung pinakamahalaga para sa mga residente dito sa Kapul Island, lalo na dun sa mga malapit ng mga anak. Dahil ito yung dati na nagagamit na delivery room at labor room. Dati nagagamit ito nung mga maselan ang pagbubuntis, kahit na yung mga walang pera, pero ganito iniwan. Kwento ng chief nurse ng ospital na si Maura Delia Manawag na 35 years nang nagtatrabaho rito, bagong renovate raw ang ospital bago ito sinimulang gibain ng kontraktor na nanalo sa bidding ng Department of Public Works and Highways o DPWH Northern Samar District 1. Nakakainis, hindi nila tinapos. Sabi namin, dapat pa isa-isa para kung matapos ang isa, yung isa naman na side, hindi lahat na gigibain. Tapos hindi naman ginawa. Sama ng loob mo, ma'am, sa nangyari? Lahat kami masamang loob. Bakit ganito na? Sinimulan yung sinasabi nilang renovation noong October 2017. Nagkaroon ng konting trabaho, giba. Tapos inabandona na yung proyekto, nag-alisan na yung mga construction workers ng kalagitnaan ng December 2017. Simula nun ay wala nang bumalik.
para tapusin itong proyektong ito. Sa sobrang tagal na nakatiwangwang itong proyektong ito, ganito na yung itsura ng isang bahagi nitong dapat ay ni-renovate. Tinubuan na ng puno. Malaking pahirap daw sa mga residente ng isla ang pagkasira at hindi pagtapos sa ilang bahagi ng ospital. Dahil sa ngayon, kailangan pa silang itawid sa bayan ng Katarman para doon ipagamot gaya ng ginawa kay Aling Milagros. Sa dokumentong ito na nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH Northern Samar District 1, taong 2017 nang maglaan ng 3,098,000 pesos para sa renovation ng Kapul District Hospital. July 2017 ang start date para sa renovation ng delivery room, labor room, operating room at iba pang bahagi ng Kapul District Hospital. Ang target completion date nito ay October 2017. Base sa dokumentong inilabas ng DPWH Northern Samar District 1 noong March 2018, 100% completed na raw ang renovation ng Kapul District Hospital. Sa isa pang dokumento, nakalagay na 1.57 million pesos ang na-disburse o nagastos sa pagsasaayos ng ospital. Gumastos sila sa paggiba. Kasi ito lang naman makikita nyo ito. Ayan lang naman ang inano nila. Na extension. Yan. Kasi sabi nga namin noon, bakit gigibain na naman bagong gawa pa lang naman yun, yung DR namin. Tapos hindi, kay papalakihin daw. Lumaki nga ang butas. Ang administrative officer ng Kapul District Hospital na si Romel Enesilio, nauna na palang natuklasang idineklarang 100% completed ang ospital sa isinagawang conference ng DPWH Region 8 noong nakaraang taon. 1 week siguro, bago yung meeting na yun, bago yung conference na yun, yung mga taga-region DOH, kinunan ito ng mga pictures, footages. Nabigla ako nung dineclare na 100% complete. Buti na lang, sabi ko, saan na yung mga taga-DOH region, yung architect at saka engineer ng DOH na pumunta sa Kapul District Hospital? Kung pwede ipakita natin yung pictures. Doon, nakita yung mga talahib, yung mga puno, na-jolt lahat ng mga tao. Ganun ba ang 100%? Sabi ko, is that 100%? Not even 30%. So yun, na-booking. Ano sabi ho ng taga-DPWH? Parang i-check nila sa field office nila. Kasi yun lang daw ang natanggap nila ng report na complete na. Hanggang ganun lang. Sabi ko, ironical, yung region, DOH Region 8, alam na nila na ganito ang nangyari. Kayo ang nasa mismong District 1, hindi nyo alam. Kayo ang nagsusupervise ng projects. Ano yung tumakbo sa isip ninyo? Something fishy. Siyempre, common sense naman kung ganyan ang nangyayari. Dahil nakatiwangwang at hindi pwedeng gamitin, ang mga masisela na pagbubuntis, karaniwan ay pinapapunta na, kailangan pang tumawid ng dagat mula dito sa Kapul Island para marating ang mga ospital na nasa Allen at Katarman. Ito ang pangamba ng 19 na taong gulang na si Chona na kabuwanan na ngayon. Dahil sa kanyang edad, high risk at maselan ang pagbubuntis ni Chona. Malaking gastos talaga pag pumunta ka pa sa Allen. Tapos sa Katarman dahil gastos pa. Pagkain mo pa tapos mga kailangan sa ospital. Dahil walang sapat na serbisyong ibinibigay ang malaking ospital, sa Rural Health Unit o RHU na nagpapacheck up si Chona. Pero maging ang RHU hindi raw angko para sa mga may masiselang pagbubuntis, gaya niya. Supposedly, pag mga ganyan is hindi po siya dapat sa RHU setting because limitado po lang talaga kami. We just accept yung mga normal lang po talaga. Pag ganito po, mas prefer po namin is nasa hospital setting po siya because pag mga ganitong high risk, there are prone more on complications. So kung anything po na mangyayari, at least nasa hospital setting. Especially for this na sa amin na island po kami and hindi po nakukan po yung sa district hospital. So, ang nangyayari po is tinatawid pa namin yung mga patients namin papunta po doon sa Allen.
Ang labor at delivery room sa Kapul District Hospital na inaasahan ni Chona at ng iba pang buntis sa isla ngayoy nakatenga at hindi na pakikinabangan. Ngayon pa lang nag-iipon na si Chona ng panggastos nila sa kanyang panganganak. Yung inipon ko na pera, 4,000. Gano'ng katagal mong inipon yan? 4 na buwan. Hindi to siguro kasya. Hindi ko alam kung kasya ba to or hindi. Nitong March 30, araw ng Sabado, 1 linggo nang lagpas sa kanyang due date para manganak si Chona. Kaya nagpasya na silang dalhin siya sa Northern Samar Provincial Hospital sa Katarman. Pero sa kasamaang palad, natuklasang nakapulupot ang umbilical cord ng bata sa kanyang leeg. Dahilan para isilang ang sanggol ni Chona na wala ng buhay. Sana naman ipatapos to. Na hindi yang sa papel lang na 100%. Sana actual 100% talaga. Pero hindi lang ang district hospital dito sa isla ng Kapul ang natuklasan naming nakatenga at hindi tapos. Dahil maging ang barangay health station na ito sa barangay Agin sa loob rin ng isla ng Kapul, iniwan ding hindi tapos. Sa patuloy na pag-iikot ng Reporter's Notebook sa isla ng Kapul sa Northern Samar, natuklasan naming hindi lang pala District Hospital ang hindi natapos at inabandona ng kontraktor. Ito na po yung... Dahil maging ang Barangay Health Station o BHS na ito sa Barangay Agin sa isla pa rin ng Kapul, nakatenga rin at hindi na pakikinabangan. Ito po yung health center namin dati, pero ngayon naging BHS na siya. Ito yung consultation room. Dito dapat yung nurse. Ang pagkakaalam ko kasi ma'am, yung mga gamit nito nasa RHU pa. Hindi lang dinala dito kasi nga hindi pa naman tapos. Ito yung kitchen namin. Wala talaga siyang kahit yung sa tubig. Wala rin po. Ito yung comfort room. Yung tubig lang talaga ang problema, ma'am. Wala din abang. Kapansin-pansin rin na hindi pa man natatapos at nagagamit, unti-unti nang nasisira ang ibang bahagi ng BHS na ni-renovate. Basag na ang ilang bintana. Natutuklap na rin ang pintura sa pader sa loob ng BHS. Dahil hindi nagagamit ang health station, sa katabing barangay hall muna sila pansamantalang tumatanggap ng mga pasyente. 120/80. Ang health worker na si Aling Teresa ramdam ang epekto ng kalagayan ng kanilang BHS. Mahirap talaga dito kasi hindi ito center. Barangay hall lang ito. Kailangan dapat doon na kami sa center. Delikado rin dito kasi sama-sama lang eh. Hihingi kami ng mga gamit namin doon sa center, yung para sa may mga sakit, pati yung mga gamit namin kasi minsan kulang. Naabutan namin ang pasyenteng ito na nanghihingi ng gamot sa BHS. Mataas ang lagnat ni Josel. Pero walang maibigay na gamot na panglagnat ang mga barangay health worker. Wala naman batire. Pag ganyan ma'am, ano pong mga binibigay nyo? Paracetamol. May mga gamot naman kayo dyan. Yan ang wala. Para bumaba yung lagnat. Punas-punas lang siya. Sa physical status report na nakuha ng Reporter's Notebook mula sa DPWH Northern Samar District 1, nakasaad na 100% completed na raw ang renovation ng BHS. Naglaan ng 929,000 pesos para sa renovation ng Barangay Health Station. Kwento ng kagawad ng barangay, minsan na silang pinapirma ng DPWH para sa turnover ng BHS, pero tumanggi sila. Kasi kulang pa po yung mga Hindi pa siya actually natatapos talaga. Kahit sino po yung tumitingin dito, hindi pa siya 100%. Nagpaperma na yung foreman dito sa kapitan, kaya lang ayaw namin.
Kasi wala pa nga po talagang improvement, ganito pa rin. Ipinakita namin sa isang structural engineer ang dalawang pasilidad na aming binisita na parehong idineklarang 100% ang renovation. Hindi ko masasabi ng eksakto, no? But definitely, wala pa sa kalahati yan eh. Dahil sa nakita natin, nag-iba pa nga lang ibang mga dingding, no? Hindi pa nga siya nare-reconstruct. Of course, hindi mo pipintahan dahil wala pa nga tayong makitang mga dingding, no? Definitely, it should be below 50%. Dapat sa lalong madaling paraan, maparibid ka agad yung project para may award naman sa tamang kontraktor na magpapatuloy ng proyekto. Lalo na't essential facilities ang pinag-uusapan natin, no? Buhay ng mga tao na nakasalalay na dapat tapusin ka agad sa lalong madaling panahon. Tinungo namin ang opisina ng DPWH Northern Samar District 1 para itanong kung anong dahilan sa pagkakatenga ng mga proyektong aming binisita at bakit idineklara na itong tapos. Nakapanayam namin ang bagong district engineer. Nilinaw niya, ang pinalitan niyang district engineer ang humawak ng mga proyekto. So dito sa documents, physical status report, as of March 2018, ang Kapul District Hospital ay nireport po na 100% completed. Sa inyo, 100% completed yun? Dito sa aming evaluation, ang report, ang actual accomplishment lang niya is 60.8%. And to tell you, hindi ito construction, rehabilitation. Nakatenga. Nakatenga dahil abandon na nga siya. So, to tell you, ang project ito for termination din. Ang actual accomplishment nga niya is 60.8. Ang actual disbursement is 1,573,477.5, equivalent only to 50.78%, which is lesser than 60.8%, and that is subject for evaluation. Based from the record, yung mga previous administration yun. Sino po yun? Hindi ako pwede magbanggit ng pangalan, pero pag sinabing previous, di yung mga pinaltan ko yun. Ang report po sa inyo, this is how many percent completed, sir? 60.8%. But yung picture na yun, sir, did it look like a 60% completed? Winasak yung pader, naglagay ng mga pader na halos nakapatong na pader na ganun. Yung kabila, sir, na dating operating room, talagang hindi pa rin mapakinabangan. Anyway, may mga action tayo dyan. Terminate natin, and kung ano yung in-explain ko sa iyo, yun ang gagawin namin. And we will try our best na hindi ma-defeat ang interest ng government yan. Barangay Health Station, sir, 1.2 million, 100%. Kaso, sir, iba na yung hawak mo eh. Kung 100 dito, sa'yo hindi na eh. No, ito. Nung nagpa-re-evaluate ka, sir. Evaluate ito. Kasi baka mali nga ito. Nalaman namin na inilipat na sa ibang region ang dating district engineer na si Engineer Ruel Umali na siyang nagpatupad ng proyekto sa Kapul District Hospital at Barangay Health Station sa isla. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero tumanggi siya. Ayon sa dokumento ng DPWH, ang MLU Construction ang contractor ng renovation projects sa Kapul District Hospital at Aguin DHS. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sulat at mga tawag sa telepono. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot. We're closely monitoring ito pong Northern Samar. Ongoing po yung investigation po dyan. All the projects are in the process of termination. Yung iba po terminated na. Pero we will impose yung sanction mechanism natin either to blacklist the project or to suspend them. Pag blacklist po, 1 year po silang hindi pwedeng makakuha ng kontrata sa DPWH. Kailan po magkakaroon ng liwanag ang buhay ng mga taga-Kapul? Malapit-lapit na yan. Medyo may mga solusyon na kaming nagawa. At meron na nga kaming na-blacklisted na 4. Sa susunod na linggo, ang iba pang ospital sa Northern Samar na iniwang hindi tapos at ngayon nakatenga. Sa dressing room, vaccination o kaya pagpapabakuna, pag-check up, pagkuha ng vital signs. Dito naman sa maliit na kwartong to,
na dating CR, no? O palikuran, may urinal. Ito nga yung urinal nitong palikuran na to. Tinitimbang yung mga sanggol. Dito naman yung prenatal sa maliit na kamang to. Parang hindi conducive, tapos ganitong setup, nagsisiksikan, tapos magulo, minsan. Mas maganda yung meron talagang proper place. Hanggang sa susunod na Webes, ako si June Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.